Mga teorya ng social media. Structural functional theory ang mga gampanin ng social media. Una, ahente ng pagsasapanlipunan. Lahat ng media na tinalakay sa kabanatang ito kabilang ang mga pahayagan, radyo, telebisyon at komunikasyong nakabatay sa computer ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng impormasyon, pagbuo ng mga saloobin at paniniwala, at paghubog ng individual na konsepto sa sarili. Pangalawa, pagsulong ng isang pantay na kultura. Unti-unti, pinalawak ng mga pahayagan, radyo at telebisyon ang pangkalahatang kultura sa lahat ng bahagi ng bansa. Pangatlo, pagtaas ng panlipunang integrasyon. Tumutulong din ng social media na pagsamahin ang mga bansa sa buong mundo sa isang pandaigdigang komunidad. Pang-apat, ahente ng panlipunang kontrol. Ang social media ngayon ay nagdadala ng mga ideya at larawan sa malawak na madla. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang social media na panatilihin ang ekspresyon at pag-uugali ng mga tao sa loob ng ilang partikular na hangganan. Panglima, pinagmumula ng libangan at katatagan. Sa madaling salita, kung ang masa at social media ay nagbibigay ng kasiyasiyang nilalaman, nakakatulong ang mga ito upang suportahan ang status quo at sa gayon ay patatagin ang lipunan. Pang-anim, pinagmulan ng pagbabago. Sa ibang aspeto, parehong hinihikayat ng mass at social media ang pagbabago. Symbolic Interaction Theory. Social media at ang pagbuo ng realidad. Nakatuon ng pagsusuri sa micro-level sa kung paano nabuo ng mga individual ang realidad kung nakipag-ugnayan sila ng personal o sa social media. Tulad ng tinalakay, ang mga individual ay nagpapakita ng kanilang sarili sa ibang isang ideal na paraan. Sa mas malawak na pananaw, ang karamihan sa realidad ng ating nararanasan na may kinalaman sa ating bansa at mundo ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng linti ng mass media. Isaalang-alang ang mga ulat ng balita na pinapanood natin sa TV. Isaalang-alang kung paano inulat ng mass media sa Estados Unidos ang isang insidente ng pamamaril sa pampublikong lugar. Ang pangyayaring ito ba ay inilarawan bilang isang krimen, pag-atake ng terorista, isang matapang na kilos na isinagawa ng mga lumalaban para sa kalayaan. Ang anumang realidad na ipinakita sa manonood ay malaki ang naging impluwensya ng mga salitang ginamit upang ito ay mahubog. Teoryang salunggatang panlipunan, social media at hindi pagkakapantay-pantay. Ayon kay Karl Marx, ang produktibong kapangyarihan ng lipunan ay kontrolado ng iilang piling tao o makapangyarihang uri. Sa panahon ng agraryo, ang mga Panginoong may lupa ang yumayaman mula sa pagbubungkal ng mga alipin sa lupa. Sa panahon ng industrial, ang mga kapitalistang may-ari ng pabrika ay nakikinabang mula sa paggawa ng mga manggagawa. Sa kasulukuyan, bagamat nakatuon ang ekonomiya sa impormasyon, nanatili itong pinakikinabangan ng mga makapangyarihang tao. Sa larangan ng media, ang konsolidasyon ay nagpapakita ng pagtuon ng kontrol sa kamay ng iilang korporasyon. Noong 1983, 90% ng media sa US ay pag-aari ng 50 kumpanya. Sa 2011, 6 na malalaking korporasyon na lamang ang nagmamay-ari nito tulad ng GA, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner at CBS. Bagamat tila maraming pagpipilian sa media, kontrolado ng kakaunting mga korporasyon ang nilalaman nito, na madalas sumusuporta sa kapitalistang sistema. Bukod sa pagsusuri ng ekonomiya, mahalaga ring bigyan pansin ang papel ng kasarian sa hindi pagkakapantay-pantay na tinutukoy ng mga feministang teorya. Teorya ng feminismo, social media at kasarian. Ang teoryang feminismo ay nagpapaliwanag na ang mass media ay hindi lang sumasalamin sa dominasyon ng kalalakihan, kundi aktibo ring pinapalakas at pinananatili ito sa lipunan. Sa loob ng 50 taon, karamihan ng pangunahing papel sa pelikula at telebisyon ay ginampanan ng mga lalaki. Noong dekada 1960, halos walang babaeng bida at madalas silang inilalarawan bilang taga-suporta o may bahay, habang ang direksyon ay hawak ng mga lalaki.
Bagamat mas marami ng babaeng sentrong karakter ngayon, nananatili pa rin ang hindi pagkakapantay-pantay lalo na sa sahod. Maging ang nilalaman ng pelikula ay madalas nagpapakita ng kababaihan bilang mas mababa kaysa sa kalalakihan. Sa Bechdel test, na sinusuri kung seryoso ang representasyon ng babae sa pelikula, halos 1/3 ng mga pelikula ay bumabagsak pa rin. Bagamat dumarami ang mga pelikulang pumapasa, tulad ng Wonder Woman at Black Panther, hindi pa rin ito sapat. Sa advertising, madalas makita ang gender bias. Mas maraming lalaki sa mga poster at kadalasang ipinapakita ang mga lalaki bilang mas otoritatibo, nakatayo at may seryosong ekspresyon. Samantalang ang mga babae ay nakaupo o nakahiga. Sa mga patalastas para sa bata, mas madalas ipakita ang mga lalaki sa labas at ang mga babae sa loob ng bahay. Bagamat may pagbabago na, patuloy pa rin nakikita ang gender stereotyping sa media na nagpapalakas ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian.